May mga kilala ka ba na ngayon ay nagdurusa dahil sa breast cancer or breast ailments? Tara, hilingin natin ang panalangin ng ating Saint of the Day na si Saint Agatha, Virgin and Martyr para sa kanila. Si Saint Agatha ay isa sa 7 babaeng binabanggit sa Roman Canon or sa Eucharistic Prayer number 1 natin ngayon. Siya ay ipinanganak noong year 231 sa Catalonia or Palermo, Sicily mula sa isang mayamang angkan. Nagkagusto sa kanya ang Roman prefect noon na si Quintianus at nagkaroon ng malaswang pag-iisip at ginustong siya ay asawahin. Pero tumanggi siya dahil nga sa edad na 15 years old, siya ay gumawa ng vow na mananatiling malinis para lamang kay Jesus. Noong si Decius ang emperador ng Roma, nagpalabas ito ng batas noong year 250 na lahat ng mga Romano at nasasakupan nito ay dapat na mag-alay ng insenso para sa mga Diyos. Naging pagkakataon ito kay Quintianus para mapasuko sa pananampalataya si Saint Agatha. Pinakulong niya si Saint Agatha. Tinurture ng ilang buwan. Dinala pa nga siya sa isang brothel or prostitution den. Nakala niya ay magpapanghina sa pananampalataya ni Saint Agatha, ngunit nanatili itong matatag. Pagkatapos ng mga tortures, si Saint Agatha ay pinarada niya ng nakahubad. Pero nanatili pa rin ang katatagan ni Saint Agatha at hindi ito nagpadala sa anumang takot. Sa galit ni Quintianus, si Saint Agatha ay ipinabitin niya, pinalagyan niya ng mga iron hooks, pinahagupit at kung ano-ano pang mga tortures, pero nanatili siyang matatag. Hanggang sa naisipan ni Quintianus na si Saint Agatha ay lalo pang bastusin sa pamamagitan ng pagtapyas sa kanyang dibdib. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, sa mga artwork, si Saint Agatha ay may hawak na suso or dibdib. Pero sinasabi nga na nung ibinalik siya sa kulungan, si Saint Agatha ay nanalangin at biglang nagpakita sa kanya si San Pedro at ginamot ang kanyang mga sugat sa dibdib. Noong ipinatawag siya ni Quintianus, nakita nito na magaling na ang kanyang mga sugat, pero nanatili pa rin matigas ang puso nito at lalo pang pinahirapan si Saint Agatha. Siya ay pinagulong sa nagbabagang uling at sa mga matitinik na bato, pero nanatiling matatag si Saint Agatha. Nagkaroon ng lindol at namatay ang 2 sa mga kasama ni Quintianus, pero hindi pa rin ito natinag. Nagalit ang mga tao dahil sa kasamaan ni Quintianus. Pero wala pa rin epekto sa kanya. Hanggang sa namatay na nga si Saint Agatha at the age. Pero matigas pa rin ang ulo ni Quintianus. At alam niyo rin po ba na si Saint Agatha ay ini-invoke nga rin sa fires kapag may mga sunog at kapag may mga lindol. Gayun din sa mga pagsabog ng bulkan. Namatay si Saint Agatha at the age of 20. Sana katulad ni Saint Agatha, no? Ganun tayo maging matatag sa ating pananampalataya na kahit na ano pa man ang gawin sa atin, strong pa rin tayo. Dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Saint Agatha, ipanalangin mo kami at ang mga kilala namin na ngayon ay nagdurusa dahil sa breast cancers at breast ailment.